Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin dito ay dalawang personalidad, no? Entertainment naman tayo. Pero meron po kasing sumali dyan. Ito po, no, sa balita po ng Abante TNT, no? Nako, downfall na pong nangyayari dito sa taong ito, no? Mukhang natin alam kung anong gagawin itong tao na ito sa kanyang na kung saan, kung maalala nyo ito, no, si Pura Luca Vega, yung pong drag queen na sinalaula yung awiting Ama Namin. So karamihan po, ayan po ay inaawit ng mga Roman Catholics, no, sa kanilang pag-worship. Very sacred po yan, no? At nagkaroon po ng backlash itong si Pura Luca Vega, and he is hindi siya repentant. Unrepentant po siya. Hindi niya alam kung ano yung dapat niyang gawin. Mukhang mapagmataas pa siya. No, marami nang nagko-call out sa kanya o bumabati ko sa kanya, pero sa tingin niya walang mali doon sa ginawa niya. Sabi niya pa nga, drag is art. Pero, yun nga ang paningin mo. Pero, sa mga Kristiyano na siyang gumagamit ng very sagradong na yun, binastos mo po. Blasphemy yung ginawa mo. Pangbabastos sa relihiyon. No? Hindi porket ikaw ay kabilang sa relihiyon na yun, ano natutunan mo? Hindi ka marunong rumispeto. Hindi ka marunong gumalang sa karapatan ng bawat mga mamayan, lalong-lalo na sa reliyon. Meron tayong freedom of speech, pero hindi absolute 'yan. At nasa batas din po 'yan, 'di ba? Balak nga siyang kasuhan nila Mig Subiri because they are all offended. Offending ka na nga, unrepentant ka pa. Ano ka? Bastos ka't mayabang ka, no? Ngayon po, dumarating na po ang karma sa kanya. Kasi yung latest na balita kahapon, sabi po dito sa Abante TNT, ayan po. Pura Luca Vega, hindi na rin welcome sa Manila at Bukidnon. Ayan. No? Mismong Manila na. Kasi bakit? Nandyan po yung Black Nazarene. Sacred po yan. Nasa dyan sa Quiapo. Sa Quiapo Church, di ba? So, aside sa Maynila at Bukidnon, ano pa pong mga bayan ang mga nagpersona ng grata? Ibig sabihin po, hindi na welcome. No? Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung ibig sabihin ng persona ng grata, hindi welcome. Hindi sila welcome. No? So, ibig sabihin, hindi ka welcome, hindi ka napupunta. Pwede ka pa rin pumunta. Sige, bumaba ka doon. Ngayon, pag nakakita ka doon ng mga otoridad, doon ng mga city council, sasabihin sa'yo, hoy, di ka welcome dito. Chupi. Ayan. O di kaya, nandun ka nga, hindi ka napansin, pero maraming mga nandyan. Uy, si Pura Luca Vega nandito, hindi ba hindi ka welcome? O di ba kahiya-hiya yun? Yan ang po ang downfall mo. Yan ang karma mo. Kasi sa akala mo, walang karma. Minsan nasa itaas ka, ngayon, maibababa ka. You exalted yourself. Ika nga sa Bible, those who exalted themselves will be abased. And those who humble themselves will be exalted. Ikaw, you exalted yourself. Kaya ayan, totoo po yung nangyayari ngayon. No, kinanti mo ang mga spiritual na damdamin ng mga Pilipino. Saan pa po siya mga na persona ng grata, hindi welcome. Dito po sa Negros Occidental, sa Toboso, General Santos City, at sa Florida, Blanca, Pampanga. Sana sa buong Pampanga na lang po, kasi yung Pampanga po, isa rin po yan na talagang sa kanilang relihiyon. Dami po nagbebenta dyan, no? Nung dumadaan ako dyan lang sa San Fernando Gapan, yung road. Dyan dati, nung wala pa yung lahar, wala pa yung pinatubo nun, ang dami po nagbebenta dyan ng mga, nila, yung mga graven image. Talagang sagradong Katoliko po karamihan dyan sa Pampanga. Dapat hindi lang Florida Blanca. Ngayon, nadagdagan. 3 yan, Ngayon, nadagdagan. Naging 5 na. Maynila at Bukidnon. Ito po ang sabi dito muna sa Bukidnon, no? Sa Sangguniang
panlalawigan ng Bukidnon. Ayan. Iligan City. The Sangguniang Panlalawigan has passed a resolution declaring Amadeus Fernando Pagante, also known as Pura Luca Vega, as persona non grata or unacceptable person in the province of Bukidnon. Ang nag-author ay si Vice Governor Clive Quino and co-authored by all Sangguniang Panlalawigan members. The resolution was approved in the 52nd regular session of the Sangguniang Panlalawigan last August 8. Di ba? Nung Martes lang. The resolution stated that the declaration was issued because of the recent viral video of the person in question dancing to a remix of the Ama Namin or Lord's Prayer while donning a Black Nazarene-inspired attire in a bar. Tingnan mo, bastos ka eh. Sa bar mo pa ginawa, walang hiya, ka-condemn nga ang ginawa mo. Hindi mo na ginalang ang relihiyong, the worship proper o whatever na ginagamit sa worship. Pasalamat ka. No? Nako, hindi ko alam kung sa ibang rehilyon mo ginawa yan. Ewan ko lang. Diba? The resolution said the video is blasphemous, offensive, and insulting to the Christian religion, and that Pagante also performed some other material which was said to have mocked sacred Catholic imagery, figures, and practices. Ayan, patay ka. The Sangguniang Panlalawigan quoted Article 201 of the Revised Penal Code, which penalize, among others, those who in theaters, fairs, cinematographers, or any other place exhibit indecent or immoral place, scenes, acts, or shows, whether live or in film, which are prescribed by virtue thereof, which include those that offend any race or religion. Ayan. The Provincial Board also quoted Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012, which constitute the offense as a cybercrime if the crime used the cyberspace as a medium, and that the act was according to the resolution. The pinnacle of the misuse and abuse of our freedom and expression and borders on criminal activity. Ayan. Buti nga sa'yo. Mabuti nga sa'yo. Tama po ulong yan. Salamat po Bukidnon. Pasensya na yung magkikriticize sa akin. Mag-criticize na kayo kung gusto nyo. But ako po ay pumapanig dyan po sa mga bayan na persona ng grata sa taong to. Kasi imbis na humingi ng tawad, nagmamalaki pa. Mamaya malalaman nyo. No? Dito naman po sa Maynila, ito po ang sabi dito. Samantala, naglabas ang Manila City Government ng resolusyon na nagkakaisang inaprubahan ng Konseho ng Lungsod noong Martes, Agosto 8. Pareho lang sila. Ani ni 5th District Councilor Ricardo Boy Isip na siyang principal author ng resolusyon, walang ingat at walang galang ang ginawa ng drag artist. Quote, ito pong taong ito ay walang habas at hindi man lang pinag-isipan ang kanyang ginawa. Isang kalapastangan ang kanyang ginawang palabas. Hindi po dapat ito palagpasin kasi pag pinalagpas natin ito baka maparisan pa ito. Kailangan po natin gumawa ng action. Tama naman po. Tama po yan. Nararapat lang po sa kanya yan. Ngayon mga kababayan, ano pa ang sinasabi nitong si Pura Luca Vega? Mapagmataas pa po. Ayan po yung quote card. Salamat naman sa Philstar. Sa kanyang Twitter po yan ha. Tell me exactly what I did wrong. I'm open for a dialogue and yet cities had been declaring persona non grata without even knowing me or understanding the intent of the performance. Drag is an art. You judge me yet you don't even know me. Gunggong ka pala eh. Ang tanong, nag-isip ka pa ba muna bago mo ginawa yon? We know drag is an art, but there is always a limitation. There is a limitation. Huwag mong idamay ang sagradong bagay na siyang ginagamit ng mga kapwa mo, pang relihiyon, pang worship. At sana inalam mo rin yung mga batas na nagpa-penalize sa ginawa mo. Hindi eh. Huwag mong idahilan, drag is art. Huwag mong idahilan ang pagiging LGBTQ. No. Bago mo idahilan ang mga bagay na yan, dapat nag-isip ka muna. Di po ba? Tapos sasabihin mo, tell us exactly what you did. Are you freaking idiot? Hindi nga katanggap-tanggap sa Kristiyano ang ginawa mo.
ang pangbababoy mo sa sagrado na gawain bilang isang Kristiyano. Yun ang hindi mo naintindihan kasi bakit? Patay mali siya ka. Alam mo nagkamali ka pero nagmamalaki ka pa. Siguro hanggat hindi ka nagre-repent, pumunta ka na. Kung sabi mo Catholic ka, Roman Catholic ka, di ba? Pumunta ka na, humingi ka na ng tawad, mag-confession ka na. Dahil ang mga Pilipino mapagpatawad. Lalo na ang Diyos sa itaas, mapagpatawad. Kaso hindi. You're still exalting yourself. Ano po ang sabi ni Pastor Quiboloy dyan? May text si Pastor Quiboloy Ito po latest. Ginagaya niya si Jesus Christ. Quiboloy on pura Luca Vega. Dapat ipako siya. O tama naman, may punto naman. Si Pastor Q. Kung ginagaya mo rin na naman si Christ, magpapako ka na rin. Pero bago ka magpapako, kailangan gawin mo lahat yung ginawa ni Christ. Di ba? Nag-fasting ka. Nag-teach ka. You selected your 12 apostles. Then somebody will betray you. And they're gonna whip you up. Yeah, they're gonna whip you up. They're gonna torture you. Tapos pag namatay ka, dapat mabuhay kang muli. Kasi ginagaya mo. Tignan nyo, ginagaya niya. It is a blasphemy. Gawin mo. Ginagawa mo naman na lahat pala Dapat mabuhay ka ding muli. Di po ba? But no Mali talaga Di ba? Mabait pa nga to si Pastor Q Ito sabi niya despite rebuking Pura, Quiboloy said he's hopeful the drag queen will still change. Ayan siyempre, pastor si pastor, kailangan talaga yon. Words of encouragement. Di po ba? Kung magbabago siya, good luck. Di ba? Congrats. Maganda yan. Ngayon po, aalis tayo dyan kay Pura Luca Vega. Di po natin sinasalag dito ang LGBTQ+. Malaki po ang respeto natin. Dinidisclaimer lang natin. Ang inaano natin yung action at ugali ni Pura Luca Vega. Okay? Just to give you a disclaimer. Punta naman tayo dito. Itong isang sugod bahay legit dabarkads. Si Wally Bayola, meron palang issue. Ito po sa Inquirer.net. Wally Bayola, sorry, after cursing on it, nagkamali po ako. Meron pala to. Narinig nyo ba yung pagmumura niya? Kasi pinanonood ko po online lang sa YouTube. Meron pala yon noong August 10 o Thursday, kahapon, when the former exited the frame and blurted out, yung mura natin. The scene appears to have already been removed from the social media pages but a clip of it has already been uploaded by yung mga netizen. Talagang ngayon bubusisiin ka kasi yung nangyari kay Vice Gago mali. Kay sino yun? Yung Vice Gago? Bakit ba Gago nasasabi ko? Ano yung pangalan nun yung sa Showtime? Yung malaking doon, mama, saka yung kanyang yung gumanon. Hindi sa ibang mga fans nila, sa ibang mga manunood nila, sa mga kulto nila, hindi malaswa yun. Hindi masama yun. Kaya lahat po, kung sino po yung chairman ng MTCRB, si Lala Soto, yun, tinitira nila ngayon. Kasi ito, Wally Bayola, nasa IT. Sino bang nasa IT? Tito Soto. Tinitira nila. Dapat daw maging fair. Ayan, ipapatawag po siya ng MTCRB. Ayan po, sa Politico News, nahuli kay Wally, MTRCB summons IT executives over on-air cursing. Pero, humingi na po ng tawad si Wally Bayola. Napanood ko po yan. Humingi po siya. Nakita nyo na, talagang humihingi siya ng sorry. Yung hearing daw po may schedule ng August 14. So, para fair. Walang masasabi yung mga fans nung sino yun? Yung matangkad na si Vice, yung pangalan, Vice Ogag ba? Sorry naman di ko alam. Di ko kasi pinanonood yun sabi kasi nila, bad example daw yun. Totoo po ba yun? Yun po sabi nila. Bad example daw po sa mga kabataan. Totoo po ba? Hindi naman ako nanonood ng show nun. Hindi ko kilala yun. Ano bang mga napanood kong movie nun? Isa lang yata, pero Ayan ko. Pasensya naman, kayong mga fans dyan yung nandoon sa, ano ba yun? Yung wala ng, station. At least itong si Wally, alam niyang pagkakamali niya.
Di ba? Nag-sorry siya. With the advice ng mga kaibigan niya, siguro pinagsabihan yan. Sorry ka. Di ba? O at least tumalima siya. Nagpakumbaba. Etong si Pura Luka. Tell me exactly what I did. Freaking idiot. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.